So atin po lamang kausapin at kamustahin si Asek Romel Lopez ng DSWD. Asek Romel, good morning po sir. Yes, Sir Ted. Good morning. DJ Chacha at sa ating mga kababayan. Good morning po. Malapit Secretary Rex Chacha. Opo. Asek, amin po nakapanayam kahapon sila Ginoong Frederick D. No, ng Grecon Region 8. Doon daw sa kanila, as in zero pa sa kanilang mga miyembro. Wala pa ho nakakatanggap nito pong 15,000 na ayuda. Well, oo nga po. Naintindihan po natin. But then, I believe Region 8 lang po yun. But then, kami naman po sa DSWD and the DTI ay tuloy-tuloy po yung coordination, hindi lang po doon sa mga private na grade groups, maging doon sa mga BPLO po o doon sa LGU kasi on board na rin po yung DALG. And if that's the case din po, kahit dito po sa inyong programa, hingin po natin yung maaring contact din po doon sa kanilang grupo. But then kasi sa Region 8, nakapagpasa na rin po kami ng I believe isang beses na payout doon sa kanilang lugar. But then siguro hindi pa lang po doon sa town na meron po yung mga miyembro ng Grecon. But then we will try our best po na ma-accommodate. With the exemption din naman po from COMELEC, mas maganda po at magtutuloy-tuloy po yung ating pamimigay as soon as possible. Opo, sige. Sir, ito pong grupo nila Ginoong Frederick D. ay sa Tacloban mismo, ha? O, ang sabi po nila, Tacloban talaga ang kanila pong base, bagamat region-wide po ang kanilang membership. So sa Tacloban mismo na pinaka-capital of the region, wala pa. May mga report akong nababasa ngayon, may sinasabi daw po, may ibang lugar sa Samar nakatanggap na. Pero in Tacloban daw po, wala pa. Yun po, Asek, ha? Yes po, tama po yan. Kasi sa schedule po natin no September 13 sa Leyte, nagkaroon po tayo sa Biliran, sa Northern Samar at Eastern Samar. Well, sa nagiging kwan po kasi natin, scheduling natin with the DTI, as soon as talagang ma-finalize yung list, yung master list, vetted na ng mga BPLO, vetted na ng DTI, and then of course, dun sa availability ng ating mga special disbursement officer. That's why we can proceed as soon as possible. And I believe hindi naman lalo natin kakalimutan kasi Tacloban po ito. Nasa sentro nga po ito doon sa Leyte. Sige po. So Asek, dito po sa pamamahagi ninyo so far, ano po ang update na sa actual na bilang ng mga nabigyan po ng tig 15,000 at magkano na po ang kabuuang halaga na naipamigay po ninyo? Well, sa atin po ngayon, dito po sa ating ginagawang payouts po, at dito sa ating sabihin na nating livelihood grants, po. So far po, hanggang kahapon, 4:30, bagamat ito po yung partial reports pa na natanggap natin, nasa 4,124 na mga magbibigas yung naabot po natin ng tulong, and that's equivalent po dito sa 61,860,000 po na amount of cash yung naipamahagi natin dito po sa ating mga magbibigas. Dito po sa 4,124 po natin, 58% po yan ng targeted beneficiaries natin na 7,100 po na targeted natin ng mga beneficiaries. Well, tatanong po siguro natin bakit to 58% lang? Well, yung iba po kasi nakikita natin yung iba talagang hindi po sumusunod doon sa ating EO39. But then yung iba, mga documentation lang naman yung nakikita natin. Kasi may mga hinihingi pa rin po yung DTI sa kanila. And then at the same time, doon sa authentication na process po natin, dinimake sure po talaga natin na sila. But then, ang mas malaki po, Manong Ted, ay yung no-show natin tinatawag o hindi nagpupunta po yung magbibigas, yung intended natin ng mga affected rice retailers doon po sa ating mga payout centers. That's why last week po kasama na natin umupo sa meeting pati yung DALG kasi humihingi na po kami ng tulong sa kanila para maabot talaga yung mga magbibigas natin. And then malaman nila yung mga payout schedules natin, Manong Ted. Ito ho bang magkano ang kabuuang halaga na nakalaan dito, sir, sa kabuuan po based on this particular budget, sustainable livelihood program ninyo? Well, ang nakaalat po natin ay 5.5 billion
but then sa estimate natin, baka hindi abuti ng 1 billion po yung magagamit natin based po doon sa nakikita natin projection ngayon ng master list ng DTI. Kung madadagdagan man po ito, minimal lang kasi po with the inclusion doon sa phase 2 nung ating pong mga sari-sari store. Opo. So kumbaga hindi kayo obligadong ubusin yung 5 billion, ha? Well, hindi naman po kasi ang ating naman pong Sustainable Livelihood Program ay natap lang po dito kasi kami po talaga yung may programa na match para doon sa ating pong mga sabihin na nating mga nagninegosyo, mga negosyante. Kasi may mga programa po DSWD, Poorest of the Poor, yung mga in crisis. Ito naman po sa livelihood. So ito po yung programa natin na akma para hindi naman masabi ng COA na yung ating fund ay hindi naman para rito. Ito lang po kasi yung pinakakama for this specific payout dun sa mga in crisis na magbibigas o dun sa mga vulnerable na ngayon na magbibigas dahil po sa EU39. Opo, nakapanayam namin yung pangalan nito, yung abogado ng taga-DTI na in charge din po dito, yung counterpart ninyo, yung isang assistant secretary doon. At natanong namin siya doon po sa mga documentary requirements. So maliban doon sa mga business permit, mga pag-identify na local government at mga requirements from DTI mismo, may sinasabi siya at inaamin niya na wala po silang hinihingi na patunay na nalugi nga po yung retailer. May binanggit siya na affidavit of undertaking na ipinapipirma daw po bilang patunay din na sinasabi ko na ako ay retailer etc. at ako'y nalulugi dito sa aking ibinebentang bigas. Ngayon ho ba meron na yon? Well, when it comes po dun sa requirements po, kung yun po yung hihingin requirements sa atin ng DTI, sa ating magbibigas, well, yun po yung kailangan nating sundin kasi yun nga po yung setup namin, Manong Ted. Kung nandun po si DSWD at in doubt, halimbawa, doon sa nakalista. Kasi authentication process po yung amin. Like, nasa listahan ka pero ikaw ba yun? Nasa listahan ka pero karapat-dapat ka ba? Yun po yung part na kung may questionable sa amin, takbo po kami sa DTI na, Sir, Ma'am, si Sir po medyo sabihin na natin, magkaiba yung pangalan o nickname yung nilagay, tas last name lang. Doon po naman yung mga question na meron kami. At then, ang kagandahan naman po rito, doon sa aming ginagawa po na sistema, hinihingi po namin kung may mababago man sa payroll, Manong Ted, ay si-certifikahan ito ng DTI. Sa ganun, sa liquidation report namin, certified din nila pagpasa namin sa COA at hindi naman po mapupunta sa amin. Kasi ang amin nga pong perception sa DSWD, Manong Ted, once they are on the list, sila po yung kailangan namin bigyan. And then yung authentication process with the help of the DTI, nang sa ganun, mag-proceed po kami sa payout, Manong Ted. Ang aming trigger mechanism ay DTI, Manong Ted. Sige po. So kumbaga, kayo ho sa DSWD na disbursing office, pinanggagalingan ng perang ito, hindi na kayo hihingi ng attachment ng affidavit of undertaking nung bawat bibigyan nyo ng 15,000. Kasi mukhang wala daw po iyon eh. Ngayon, hindi nga hinihingi na. So hindi na po requirement yung ngayon as far as you're concerned. Well, sa amin po kasi, Manong Ted, talagang ID lang po ang hinahanap namin na nagpapatunay na ikaw yun, authorization kung hindi man si Manong Ted ang pupunta at tao niya, halimbawa doon sa bigasan, yun po yung sa amin. But then, yung mga kung sasabihin pa si DTI na, ay, teka, baka ito hindi, kasi may random checking din po o monitoring na ginagawa si DTI, and then doon po pumapasok yun, Manong Ted, na halimbawa, ay hindi naman nagkukan yan, nagbebenta. But then, with that, alam din naman po natin na most probably baka nga hindi lahat ay monitor. So, it's up to the DTI. Basta ang amin pong trigger mechanism talaga ay sila po for us to proceed with the payout. Sige, simply said, hindi kayo humihingi ng proof
of purchase o proof ho ng pagkalugi, basta kung ano yung ibinigay ng DTI na listahan, basta sakto yung pangalan, aabutan nyo ng pera. Yun po yun. Yun kasimple ang sagot, no? Ano po? Tama, ano? Well, we can Opo. say that, Okay, Manong sige. Ted. Okay, sige po. Yun po yung, kumbaga, sa simpleng salita. Sir, again, dito po, kayo ho ba between the disbursing office and the verifying office, meron ba kayong memorandum of undertaking din dito para masiguro na sa bandang huli po hindi kayong hahabulin ng COA dito at ang hahabulin ay DTI? Meron ba kayong gano'n na Yes. usapan between department? Yes, meron po, Manong Ted. And talagang linggo-linggo po, lalo na nung before the payout, saka nung unang linggo ng payout, talagang halos every other day ho, ay umuupo kami. Pinagbangga namin po yung parehas po namin na guidelines, para po pulido yung aming execution. And then yun nga po yung nabanggit ko, Manong Ted, siyempre kung magkakaproblema man, we have to bite the bullet. Dita nga kasi talagang ito po ay atas ng Pangulo, kailangan po nating sundin at nakikita din naman po ng agency, DSWD and DTI na talagang may kailangan tayong tulungan na mga magbibigas. Sige. Okay. And then ang Opo. ating pong inaasahan, yung master list ng Sige po. DTI Okay. na aming basihan. Sige po. Sir, hanggang kailan po ito? Kasi may bali-balita na mukha daw pong balak na ito pahinto. Well, ang sa amin po ay hanggat masaturate namin lahat, but then ang aming target ay baka most probably within the month ay matapos po natin ito kasi dun sa atin pong datos ay hindi naman masyadong aabot ng around 20 to 30. Yan lang po yung 1,000 Yan po yung ating estimate. But then with the inclusion na rin po ng ating mga sari-sari stores. Yun lang po yung talagang pinaghahandaan namin. Sige po. So salamat sa update po, Sec Romel, at muli kaming tatawag dahil kami nga po nakaantabay nakabantay dito po sa napaka-importanting programang ito because this involves people's money, Sec Romel, ha? Yes po, Manong Ted. At asahan po ng ating mga kababayan na sa atin po sa DSWD, sa tulong po ng DTI and DLG, talagang mini-make sure po namin na yung listahan ay maayos and at the same time maibigay po namin yung kinakailangan ng ating magbibigas the soonest dahil nga po ito'y atas sa atin ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you. Si Sec Romel Lopez, ang spokesperson po ng DSWD. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.